Guys, lubos-lubos din daw ni kaibigan, magpapaabot siya sa mga update ngayon sa panahon natin. No, mayroon talagang landslide pero ngunit walang naitala na namatay. Pasalamat tayo. Ngayon may sign po na nakita si kaibigan dahil sa paggalaw po ng ilalim sa lupa. Mag-ingat po tayo sa lindol at saka bagyo. May nakita si kaibigan na nabubuong bagyo mga idol, no? Sana po ay hindi ito malakas at hindi ito mabuo at matutunaw lang kaibigan. Mayroon silang nakita sa kanilang kaharian mga idol na grabe po ang paggalaw sa lupa at mayroon pang nabubuong kalamidad, kaya mag-ingat-ingat po tayo. Dahil si kaibigan ngayon nagpaalala sa mga malapit sa sapa at sa mga landslide area. Alam po ba niyo guys, talagang nangyari po yung pagguho ng tawag building, no? Doon sa Pampanga. Grabe. Iwan ko lang kung ilan pong namatay yun. Basta tandaan natin mga idol, mag-ingat po tayo sa trabaho natin. Huwag tayo lagi magkampante. Lalo na sa mga mason dyan, no? Napakahirap po ang trabaho nyo. Nasa tuktok kayo, nasa delikadong area kayo. Magtrabaho, ingat-ingat lang. Huwag po natin pagpalit po ang buhay natin po dyan. Ingat po tayo ngayon guys sa tawag dito, yung sinabi ng ating kaibigan na ang panahon o kalikasan talagang maniningil po talaga sa tao dito sa mundo dahil sa sobrang pagsira. Kaya tandaan natin mga impormasyon ng ating kaibigan. Ngayon may mamabuo daw na sakuna o kalamidad at mayroon pang lindol na nakita ng ating kaibigan dahil sa paggalaw po ng ilalim sa lupa. Ingat po tayo sa katapusan ng buwan na ito mga idol, at sa susunod pa na buwan dahil mayroon po mga virus na hinuhulaan po ng mga manghuhula at manggagamot. Salamat kaibigan sa mga ipinapaabot ninyo. Guys, tandaan po ninyo, nilubos-lubos ni kaibigan ang impormasyon dahil nakita nila sa ilalim sa lupa gumalaw at sobrang lakas, 2 beses, at mayroon pang sakuna na unti-unting nabubuo ngayon. Baka bagyo, kadalasan kapag may bubuo talagang bagyo. Kaya mag-ingat po daw ang malapit sa mga sapa, lalo na yung laging naaabot ang mga ang bahay. So, sige kaibigan, salamat po. Okay guys, hindi po ito masama ang ipinapaabot ni Linyo ha. Ito po ay babala, hindi po ito pananakot, kundi gawin lang po natin ang ikakabuti sa pamilya natin. Huwag tayong magpadala sa material na bagay at huwag tayong magpadala po sa mga tao na lumalapit sa atin para gawin tayong leader sa eleksyon, no? Leader sa pamumulitika dahil napakarami po. Kadalasan ang mga leader po ang napapahamak dito. Sige kaibigan, maraming salamat sa inyong impormasyon ngayon. Sa lahat ng makapanood sa atin, paki-share mga idol at paki-report the Ghost Hunter 88 Fans 2.0 sa Facebook. Ngayon mga idol, na rinig na ninyo ang babala ng ating kaibigan na mag-ingat tayo sa kalamidad, sa kuna, dahil maniningil talaga daw ang ang kalikasan sa tao. Pumunta na si kaibigan sa atin dito para ihatid po ang impormasyon. Tandaan natin guys, nagbabala na po ang kalikasan sa mga duwende dahil talagang kukuha talaga sila ng tao na mapapahamak. Sige, salamat guys. Si Linyo umalis na, kaya tandaan ninyo mga idol yung sinabi ni kaibigan ngayon, yung pangtapos niyang pagpapaabot sa Vermont. Maghanda at mag-ingat
kung kayo man ay laging naaabot sa baha noon 2025, lumikas po tayo at maghanap tayo ng tirahan na hindi agad naaabot sa baha. Wala pong mga impormasyon ng ating kaibigan na ito ay ikakapahamak natin. Wala. Ang ginawa po niya para hindi mapahamak tayo, lagi po siya nagpaalala sa atin. Kaya tandaan ninyo, wala pong sinabi si kaibigan na masama ang gagawin. Wala. Lahat po ay ikakabuti. Kaya tandaan natin, lagi po tayong manalangin mga idol. Kahit ano pa ang mangyayari sa buhay natin, kahit maghirap man tayo, kung ano man po ang dumating sa pamilya natin, tanggapin po natin na bukas ang loob. Kaya huwag natin po hindi natin pwede magtanim ng galit sa Panginoon dahil siya po ang nakakaalam sa mga ginagawa po natin. Kaya tandaan natin mga idol, ang iingat ay ikakabuti. Ang pagpapaabot ay ikakabuti din para masumpa ang mga nakikita ng mga kaibigan natin. Hanggang dito na lang mga idol, uwi na tayo. Dito naghanap tayo ng mga herbal.